So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kahapon, puta, bigla na-trending si Mike Defensor. Actually, nung isang araw pa kumakalat yung ano yan yung search warrant yan kinalat yan ni Pebbles Pero kahapon kumalat yung video na talagang kung makikita natin, aquarium style. Alam niyo aquarium style? Diyos ko, alam na alam ni ano yan. Ayoko lang sabihin. Alam na alam ng isang vlogger yan, yung aquarium style na yan, oo. So, ito mga kababayan, tinan natin to So, sumagot nga yung yung si Mike Defensor mismo. Oo. Paano yan, Sir Takeru? Hindi, nahuli na hindi naman technical yun, nahuli na Wala sila magagawa doon. Kasi may nakita na kasing may nakita ng droga, may nakitang kush, tapos may nakita ng human trafficking sa loob. Wala na magagawa yung maling address na yun, wala na. Oo. So mga kababayan, ito yung sagot ni Julie Defensor. Oo. Sabi niya dito, I am issuing this statement to categorically and forcefully deny the baseless malicious allegation directed at me, my daughter, and our associated business. Okay. So babae pala, babae yung anak niya. So ano daw to malicious allegations daw po ito. Puta, may video Ang problema, sige. Paano nyo lulusot yung video? Yan ang tanong natin. Sige. Sabi dito, let me be absolutely clear regarding the recent NBA operation. We have absolutely no connection to the targeted establishment or its operation. Any attempt to link our family to the abhorrent act allegedly committed, there is a deliberate, dangerous, and despite lie. Oo. So, ang sabi nga daw po ng asawa ni Mike Defensor, hindi daw po sa kanila yon. Wala daw po silang connection dun po sa nahuli. Oo, nakapangalan lang daw po sa arrest warrant sila. O nga naman, transgender yung anak niya, Tax. O nga, kasi di ba, Gabriel, yung pangalan, pero mukhang babae. Well, daughter daughter, sige. Wala tayong magagawa talagang ganun Kaya pala, kaya nagtataka ako, daughter, tapos Gabriel yung pangalan. Kaya pala, So sabi dito, the motive behind this orchestrated smear campaign. Smear campaign daw ito, tandaan nyo, paninira. Oo, smear campaign is painfully obvious. This is fabricated pretext designed to artificially manufacture a case with the chilling goal of filing unwarranted and unbailable charges against me and my daughter. So, kasi nga mga kababayan, kitang-kita po kasi yung yung qualified human trafficking po sa loob. May mga babae sa loob. Puta, malaki yung bayad 10,000 10,000 kada babae. Puta, talagang ang target nito mga kababayan, talagang mga taong may pera. At malimit dito, ang napansin natin mga Chinese. Nakita niyo yung nakita niyo ba yung video? Ayoko na kasi i-play kasi delikado i-play sa YouTube yung video Kung mapapansin niyo po yung video, ang nakalagay po doon, ang mga makikita po natin doon, mga Chinese. May pagkakataon doon mga kababayan, may pagkakataon doon na may isang lalaki. Foreigner yung lalaki, May kasamang babae doon sa loob ng kwarto, nakatakip. Tapos mukhang Chinese po yung lalaki. Puta, gago talaga to si Mike Defensor, Tingnan mo binebenta niya yung mga kababayan niya Pilipino sa mga dayuhan for the 10,000 pesos. O di ba? Ito allegedly lang naman ito, Pero syempre mga kababayan, pag na-filean ng kaso, probable cause po ito. At ang malupit dito mga kababayan, hindi daw po sa kanila. Pero tingnan nyo sabi ng asawa ni Mike Defensor, hindi naman sa amin yan Di ba? Pero tingnan nyo this is part of the, sabi niya dito sa baba, this is part of a relentless pattern of harassment and the collateral damage is devastating because of these political attacks. Approximately 1,000 hardworking employees across various companies have abruptly lose their jobs simply due to perceived association with my husband. Tingnan nyo mga kababayan, sabi ng asawa ni Mike Defensor, hindi naman sa amin yan. Wala namang kaming kinalaman dyan sa establishment na yan. Pero kawawa naman yung mga nawala ng trabaho.
tingnan nyo, nakuha nyo yung ano, gets nyo ibig ko sabihin. Kasi kung hindi sa'yo yan, no, kung wala ka kinalaman dyan sa establishment na yan, wala ka rin pakialam sa 1,000 na wala ng trabaho. So, 1,000 na wala ng trabaho, ilan din yung pokpok? Ilan din yung galing probinsya? Noon na ginawa nyo pokpok? Grabe, no, grabe yung kawawa naman yung mga 1,000 na wala ng trabaho. Pero yan, hindi naman sa amin yan. Yung establishment na yan, hindi naman sa amin yan. So ngayon, mga babayan, natin nyo to. Galing, galing ng palusot no? So, ito, no? Miguel, hindi, ano talaga, lalaki talaga, oh. Miguel Gabriel, defensor. Kasi sabi nyo may nag-comment kanina, natakero kasi pag Gabriel, pwede namang babae. Oo nga pala, no, pag babae. Pero pag Miguel Gabriel, lalaki na po yun, oo. So, mukhang nga siyang babae, no? Yung anak ni Mike Defensor. So, mukhang ano nga, baka trans nga, no? Well, wala natin pag-usapan yun kasi hindi naman related yun sa kaso na kinakarap nila. Tapos, Julie T. Defensor, yan. So, ano to non-bailable case to itong kaso na to Yan So, mali pa yung Ugong Pasay City. Mali pa yung nakalagay, no? So, dito natin makita, no, yung human trafficking na kaso. Ito, So, Acts of Trafficking, Section 6, Qualified Trafficking of Republic Act 9208. Puta, swak na swak to sa non-bailable case talaga. Non-bailable case po ito. Oo. So, ngayon mga kababayan, no, tinan nyo to, Baka pwede na muna nating linat. So, ito yung interview nga po ni Mike Defensor kahapon sa DZMM. Dito niya pinalusot na hindi raw sa kanila yan. Sige, yan. Nawin, yung pong misis mo at anak mo, sila yung officers nung kumpanya na nagpapatakbo ng hotel. Tama ba? Actually, Tony, mali yun Kasi ano yun, yung 2019 pa, huminto na yung operations ng hotel. Gilip up na namin yung operation. So, I think, na ito nagkaroon ng sila na may dokumento sinasabi na kami pa rin nag-operate doon sa lugar na yun. But technically, wala na talaga yung corporation operating the hotel. Okay. Tingnan nyo to ngayon hotel, no? Okay. Hotel daw. Kasi kukuha nyo yung point mga kababayan, no? Meron akong alam na ganyang lugar sa sa Manila. Oo. Ganyan na ganyan din. Nako. Napasok namin yan So ito na nyo to So yung Chicago Bar mga kababayan, yung Chicago Bar, yung katabi nun yung hotel na sinasabing inaamin ni Mike Defensor na sa kanila. Pero sabi naman daw ni Melvin Matibag, yung NBA director, isang establishment daw po yan, yung hotel at saka yung bar. So kasi syempre mga kababayan, tinan nyo Kasi kung hotel lang po yung aaminin po ni Mike Defensor, lusot talaga siya doon. Kasi sabihin niya, hotel lang naman yung sa amin Wala na kami pakialam kung anong gagawin ng mga customer namin dyan. Okay, tama nga naman, di ba? Pero mga kababayan, ang sabi nga po ni Melvin Matibag, huwag kayo maniwala kay Mike Defensor. Kasi yung hotel at establishment, yung Chicago Bar nga po na yan, iisa lang po yung nagpapatakbo dyan. Okay. So ngayon mga kababayan, sabi nga po nito ni Mike Defensor dito sa DZMM, no? No, tama, DZMM. Sabi niya dito na 2019 pa lang daw po, hindi na raw po sila nagpapatakbo ng hotel. Puta, 2019. 2026 na ngayon. So, 7 years. Mga kababayan, tingnan mo itong gagong Mike Defensor na to, rally ng rally sa gobyerno. Di ba? Tawag ng bangag, no? Meron siyang inaalagaan na 18 Marines kasama pa sa Rage, 'di ba? Sumasama pa sa Rage. Yung kay Baste. Pero sarili niyang negosyo, hindi niya maasikaso. Tingnan niyo mga babae, kasi ako nasubukan ko magsarado ng negosyo sa Iloilo. Meron ako isang branch doon na nagsara Hindi mo pwedeng pabayaan yan. Kasi kapag yan, hindi mo dineclare yan mga kababayan, ikaw pa rin may-ari niyan.
O, tingnan nyo kasi meron ako isang establishment na sinarado doon. No? Kapag yun hindi ko dineclare yun, magbabayad pa rin po ako ng income tax ng ITR every quarter. Kasi yun hindi ko dineclare eh, di ba? Magbabayad pa rin po ako ng lease. No, yung upa, magbabayad pa rin ako. Kasi nga hindi ko dineclare na sarado na. Oh, ganun din po yun. Kapag kayo may negosyo 2019 pa lang, puta ibig sabihin nun, 2019 pa lang nakapangalan sa inyo, nagbabayad pa rin kayo ng income tax return ng 7 taon. Kagaguhan to, Mike Defensor, kagaguhan tong sinasabi mo. 2019, di na sa amin yan. Nakapangalan lang sa amin. Tanga lang maniniwala dito. Kasi doon ko lang nalaman eh, kasi hindi ko nga dineclare, no, nung nagsarado ako. Sabi ko, ganun pala. Sabi ko, hindi mo pala isarado yung isang negosyo na wala lang, sarado na, ayoko na. Di ba? Ganun din po yun, pag hindi na po kayo nagmamayari niyan, kailangan nyo i-declare yan na kung sino na ba dapat yung may-ari, kung sino na dapat yung magbabayad ng income tax return. Ganun dapat. Puta, pakialam sa politika ng Pilipinas, no? Tanim ko ng tanim ng mga peking witness, yun naman pala, sarili mong negosyo, hindi mo maayos-ayos. Wala na, as in na-dissolve na? Hindi pa, existing pa siya, pero hinto siya ng operation since 2019. Ang nangyari Okay. meron pa sa mga inaayos sa mga financial, mga kailangan ayusin, mga pang-finansya, Oo. so hindi pa siya totally na-close. Okay. So, pero So, siguro- lang, May naasikaso lang daw, sabi. Sa 7 taon na, naasikaso, di pa rin tapos. Anong klaseng katangahan to, Mike? Oh. Tignan nyo ako yung palusot niya. Ang palusot niya, hindi na kami may-ari ng hotel, nakapangalan lang sa amin. Tsaka yung hotel lang yung sa amin. Yung Chicago Bar, hindi sa amin yan. Galing. Ginamit nila. inoperative, kumbaga, hindi na siya nagpa-function. Putang ina naman eh. Hindi naman si Romualdez topic ko eh. Buha ka ng ina ka eh. Tanga na, ano na nga kita, ban na nga kita. Kahapon ka pa eh. Tanga na. Doon ako nainis eh. No? Puta, hindi naman si Romualdez topic ko. Romualdez yung comment. Tanga na, bobo puta. Yes, wala na siyang income, wala na siyang mga empleyado, wala na siyang lahat. Pero yung hotel, dito nakabase yung KTV bar. Nandun pa rin, no? Hindi, iba rin yun. Iba pa? Kasi ito kasi yung incorporation na yan, yung nagtayo din ng building, yung physical building na yan, maraming mga investor dyan. And dyan din yung opisina ko mismo. Okay. Dyan din kami nag-opisina. And of course, part of the lessons, Doon daw sila nag-opisina. Okay. So, ganun pala yung ginagawa niya. Doon din pala sila nag-opisina. Sabi niya. So, ganun pala, no? Magtatanggap ng Chinese. No, hello, Chinese. How are you? Do you want girls? I have too much Filipina here. you want dugdug? O pag Arabo, di ba? O kapag Arabo, sa bahal kir, mudir. O, intay yabi hada horma. Ana, hina kada mojo, da yabi dugdug. Putang ina yan. Sarili mong kababayan, binibenta mo, buha ka ng ina ka. Alam nyo, no, di ba putang ina, no, dyan ako nabibisit, no. Ito allegedly lang naman ito. Pero syempre, nadadawit na nga po si Mike Defensor dito. Pero mga kababayan, tinan mo ano kayo eh, dati kang public servant eh. Dati kang congressman eh. Tapos ngayon, isa ka sa mga nagbebenta ng mga kababayan nating babae. Hello po, Ma'am Viola. Maraming salamat po, no? Sige, continue nga, sige. yung hotel, Yeah. nandyan yung KTV bar, nandyan yung 7-Eleven, nandyan yung Korean restaurant. So, Okay. iba-iba yung mga operations na nandyan sa lugar na yan. Oo. Pero lahat yun, kumbaga, nagli-lease sa inyo, doon sa kumpanya nyo. Oo, dun sa main, ang tawag dito, mother company na tinatawag Oo. natin na siya namang nag-release din, Yeah. technically, supposedly, sa gobyerno. Yeah. Sa gobyerno? Oo. Yun, kasi ito yung lugar naman, payanig sa Pasig. Sa gobyerno daw pala yung ano eh. Ay, sa gobyerno daw pala yung putahan eh. Oy, ano? Vico Soto. Kasabot ka pala dito eh. Ano sabi ni Mike Defensor? Sabi ni Mike Defensor, hindi sa gobyerno yan. So kung saan ba?
Sa LGU ba? So, kasabot dito si si Mayor Vico Soto. Uy tandaan nyo human trafficking, non-bailable case yan, tandaan nyo. Ganoon. Oo. So nakatayo Oo. siya dun sa So, dati. So yung factor dyan, yun yung maraming mga pumasok, maraming mga nag-invest, and katunayan nga, Tony, Enrique, hindi ko na lang masabi, pero may mga kampi din sa administrasyon na kasama rin din sa mga nag-invest. Siyempre, negosyo naman yan. Matagal na rin yan. And wala namang iniisip na politika. So, wala namang involvement sa politika. Oo. Pero yung KTV bar, hindi... Actually, mga kababayan, tinan nyo to. Ito. Naku, malalaman na may alam ako Diyos ka. Tinan nyo Alam nyo, no, kapag ganyan mga simpleng aquarium lang, yung talagang bayaran lang po talaga dyan, 2.5. 2.5 lang talaga yan. Tapos, 2.5. Tapos, babayaran mo yung hotel, I think 1,000, so 3.5. So, malimit talaga yan, mga kababayan. 3.5 lang talaga yan. 3.5, 4,000. Ganyan po yung bayaran po talaga ngayon. Medyo malaki na yung 5,000. Oo. Pero malimit talaga pag kukuha kayo ng babae, no? 3,500 to 4,000 ganyan. Pero dito mga kababayan, no, dito po sa lugar na may defensor, ang presyuhan niya is 10,000 hanggang 20,000. So ibig sabihin nito, ang mataas yung rate. So pag mataas yung rate, ibig sabihin nito, yung mga target customer nito, talagang may pera. Ganon. Oo. Pero middle pa lang to, middle pa lang yan. Kasi yung talagang mamahalin talaga na babae, yan nagpipilasyon ng 30,000 talaga ganyan 30,000. Lang to ano lang yan, kwento-kwento lang sa akin yan, wala akong alam dyan. Hindi na ako pwede dyan, may sakit na ako, di ba? Hindi na ako pwede maganyan-ganyan, may sakit na ako. Pero kwento-kwento lang naman ng mga tropa-tropa yan. So ngayon, yung 10,000 to 20,000, medyo matataas na tao na po yung target niyan. No, malamang mga foreigner na po yung target niyan. Kaya nga sinasabi ngayon ni Mike Defensor na may mga pupunta nga dito mga politiko hindi naman namin pinupolitika. Akala ko lang ba yung hotel lang yung sa inyo? Bakit alam mo na yung pumapasok sa bar? Di ba? Hindi, sige. Laglagan na. Pangalanan mo kung sino mga pumapasok. O kung sino mga pumapasok dyan sa sa hotel o dyan sa bar niyan. Pangalanan mo kung sino politiko yan. Puta, baka mamaya puro Chavit Singson lang yan. Baka mamaya ang pumapasok lang dyan si Chavit Singson, si Digong, si Suntay, si Pulong, di ba? Si Baste, bakla yun wala naman. Baka pag gay bar siguro, di ba? Pag gay bar, baka si Baste pasukin yan, no? Pero pag ganyan, di ba, baka si Sara. Di ba si Sara kasi nakipagpampiyangan daw kay Jagger, di ba? Sabi ni Jagger yun, asawa niya rin si Sara. Siyempre, pag-asawa mo, pasking babae, pampiyangan yan. Baka si Sara pumapasok din dyan. Politiko nga. Baka politiko. Ayun ang mga politiko pumapasok. Si Chavit, si Pulong, si Suntay, tsaka si Sara. Para makapagpampiyangan. Ewan ko dito kay nagloloko tayo dito ni Mike Defensor Sige nga. Pamilya nyo ang may-ari, di ba? Hindi kami yung may-ari niyan. Kaya yun nga, parang ang ginawa nila dyan, talagang yung kaso na gusto nila, sinasabi na doon sa report, human trafficking at saka drugs, na talagang grabe. And tama yung nalikita kanina, Tony, habang naghintay ako, tama yung ginanggit ko, yung mga KTV bars, lahat nga ng hotels, meron yan So, Okada. Hindi naman illegal yun Ano Okada? Meron ba sa Okada? Meron bang tiyongkian sa Okada? Gago rin pala to May tiyongkian ba sa Okada? O malamang sa hotel, baka meron sa hotel. Personal nila yon. Pero yung nakita po natin sa video na sa loob mismo ng bar, merong tiyongkian doon sa loob, wala naman ganun sa Okada. Yan Hindi naman legal. Pero yun, siyempre, para unbailable yung kaso, at tingin ko yung talagang direksyon nila, na ipapile nila isang unbailable case. Doon kami at the building, or I think the hotel, ang gusto nila. Hindi ko alam kung ano yung gusto nila palabasin dyan. Pero pilit nang itidikis yung kaso against nagkataon, yung aking wife at yung aking daughter. Ano daw po bang pinagmula nito, Sir Mike? Daughter! Meron daw bang tip na dinidawit yung pangalan ng asawa mo at ng inyong anak dun sa operasyon ng KTV bar?
Ano po, Rika, ngayon ko lang siguro mababanggit ko yung tungkol. Pangatlong kumpanya na to na ginawa nila ng ganyan. Mhm. May dalawang kumpanya. Yung una, na talaga namang more or less, siguro, family corporation yun, pero may mga iba ring investor, sinara din. Tapos yung isa naman, minority investor ako, na maliit ang investment ko, wala pang 5%. Tapos, nilet nila akong presidente, nag-resign naman ako ng January kasi nakita ko na nga itong mga nangyayari. Sinara din nila. Yung more or less, siguro, sa pangkalatan, mga 1,000. Dami mo sinasabi, pero ang malinaw dito mga kababayan, yung negosyo, nakapangalan pa rin po sa kanila. Ayun po ang malinaw dito. Di ba? Yung negosyo na nakapangalan sa asawa at sa anak niya, 2019 pa lang daw, hindi na raw sa kanila. Hindi ako maniniwala doon. Hindi po ganun kumilos sa isang negosyante. Ako, naging maliit na negosyante rin ako, no? Kumikita ng kahit paano, no? Kung nakakabuhay naman ng pamilya, pero hindi naman milyon na kinikita. So, nakita naman natin yung sistema. Kung kayo, malaking negosyante kayo, hindi kayo ganyan kumilos. 2019 pa lang, pababayaan mo na nakapangalan sa inyo, hindi. Hindi gawain ng isang negosyante yan. No, kapabayaan nyo yan, Diyos ko na yan. Yung tao na ang wala ng trabaho doon sa ginagawa nila. Siguro pag nasi-trace nila na may involvement ako, meron akong association doon sa kumpanya, yun ang pilit lang dinigit at sinunisip. Pero para fair na lang din po, no, Congressman, yung tatlong sinabi po ninyo na kumpanya ninyo at yung pagpilit na pagpapasara nga po, o nangyari na nga, yung nag-cause ng pagpapasara ng mga ito, no? Nangyari po ba ito noong mga panahon na meron, yung naglabas na kayo ng intel na may nadadawit nga po ng mga pangalan na nakakatanggap ng pera? Did that happen during this time, sir? Or prior pa po dun sa mga panahon na yan? Hindi, ngayon ito lahat nangyayari. In fact, after siguro ng 18 months, na talagang nag-iinit ang mga nangyayaring to. And para sa akin, syempre, personal na pananaw ko, huwag naman nilang idama yung pamilya. Of course, ako, tanggap ko kung meron silang direktang kaso sa akin o may nakita sila. Pero kasi naman nadadamay dito yung mga tao eh. And so, if this happened, Okay na. So, okay na yan. So, sabi nga po ni Mike Defensor, huwag nyo naman dama yung pamilya ko. So, paano namin hindi dadama yung pamilya mo kung ang nakapangalan sa negosyo, pamilya mo? Ganun yun eh. Alam niyo mga kababayan, no? Ito ako po kasi pamilyadong tao ako eh. Di ba? Meron ako 2 anak, di ba? Siyempre may asawa ako, di ba? Ngayon, pinili talaga ng mga anak ko at ng pamilya ko, no? Pinili nila talaga na maging pribado. Kaya nga hindi ko pinapakita eh. Di ba? Yung ibang mga vlogger, okay sa kanila yun, yung ipakita yung mga asawa nila, yung asawa nila, tsaka yung mga anak nila. Pero ako hindi. Oo, sa akin, okay sa akin ipakita ko. Sa akin, okay sa akin, pakita ko sila. Gusto ko nga yun na makilala nyo sila eh. Pero, yung pamilya ko may ayaw. So, nirespeto ko yun, di ba? So, ganun din yun mga babayan, ganun din yun. No, kung ayaw mo idama yung pamilya mo, di ba? Hindi pwedeng hindi idama yung pamilya mo dito kasi in the first place, nakapangalan sa kanila. Di ba? Ayun yung point eh. Huwag daw idama yung pamilya pero nakaboyang-yang yung pamilya mo sa public. Nakaboyang-yang yung pamilya mo sa mga negosyo mo na ngayon nga ay sinasabing illegal. So paano yun? Di ba? Parang napaka-contradicting naman nun. Alam nyo, ako, minsan pa nagmamall kami, nag-face mask pa talaga ako para hindi ako makilala ng tao na kasama ko sila. Hindi naman sa mag-iisuplado, pero kung mag-isa lang ako, kasama ko mga tropa, wala. Okay lang yan. Pero kasi pag nasa mall kasi talaga ako, no, may mga talaga eh, may mga bumabate, may mga lumalapit talaga. Ikaw ba si Takero, ganun. So, yun lang, di ba? Yun ang ibig kong sabihin doon. Kaya, so, ngayon, mga kababayan, obvious naman po talaga na nagsisinungaling si Mike Defensor, in my own opinion, kasi syempre, sino naman ang aamin? Sino ba naman ang aamin na ako ang may-ari ng hotel, ako rin ang may-ari ng putahan? So yun, so abangan natin to, no, kung ano. Kasi ito sana mangyari dito. Kasi malalaking pangalan yung David dito, di ba? Mike Defensor to eh. Sana, kahit hindi na si PBBM yung presidente, sana matuloy yung kaso. Kasi medyo matagal talaga ito. Human trafficking to eh. At may pera yung mga kakasuhan. So talagang ilalaban talaga nila yan. So sana kahit hindi na po si PBBM ang presidente, sana matuloy po ito. No, kasi andyan na yung kaso eh. So ngayon, ang alam natin na kapag file na po sila ng kaso,
So ngayon, ito po ay nasa judiciary na po natin. Ganun yung sistema natin eh. NBI, parte ng executive, kasi DOJ po yan. So magpa-file sila ng kaso sa judiciary. Ngayon natin makikita kung gaano kagaling yung judiciary natin sa pagkakataon po na to. Di ba? Judiciary yan, alam naman natin, Diyos ko, kung alam nyo lang kung gaano kabulok. Hindi, kasi may mga nagkukwento sa akin mga ibang mga abogado eh. Talagang, para sa kanila, may sistema talaga yung judiciary na bulok. Na talagang in-adapt na lang talaga nila. Talaga yun. So ngayon mga babayan, no? So ayan na palusot yung Mike Defense.